Hey everybody! Welcome back to Shared Faith po. Sa mga bago, welcome po sa inyo. Ngayon po ay day 6 ng ating pagbabasa ng libro ng Exodo. Chapter 12 po ang babasahin natin ngayon. Isang chapter lang pero medyo hihimay-himayin po natin siya. Kasi may mga instructions si God sa mga Israelites o sa mga Israelita bago sila lumabas ng Egypto at instructions din dahil ito na nga yung huling salot na ipapamalas niya sa mga Egyptians para makita talaga nila na ang Diyos ay Diyos at hindi mo gagawin ang kanyang sinabi at hindi mo po pwedeng hadlangan ang kanyang mga plano. So, bago tayo magkumpisa, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Hallelujah God. Thank you Jesus. Ama, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to, O Diyos. Salamat, Ama, napakabuti mo sa amin, O Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataon na kami po ay makapagbasa ng inyong salita. Lord, tinataas po namin sa inyo ang oras na ito. Lord, gabayan niyo po kami, Lord Holy Spirit, na maintindihan po namin ang aming mga babasahin po sa araw na to. Lord Jesus, cleanse our hearts from all unrighteousness. Forgive us from all our sins, O God. Father, thank you for everything. We love you. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo 12 kabanata. Ang Pista ng Paskwa. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing, 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Okay, observation muna tayo or obserbasyon dito sa nabasa natin. So si God nagbigay ng instructions sa kanila bago niya iparana sa Ehipto yung huling salot. So sinabi niya na unang buwan ng taon, itinalaga ng Diyos na ang buwan na yon, na buwan na ito ang unang buwan ng taon para sa kanila. So nag-set siya ng date. So ito na ang tatawagin ninyong unang buwan ng taon. Bibilang kayo dito. Parang yun yung pinaka-January nila. So ikasampung araw ng buwan, kailangan pumili ang bawat pamilya ng isang lalaking tupa o batang kambing. Kung maliit ang pamilya at hindi makakakain ng buong tupa, pwedeng magsalo sila ng kapitbahay. Tapos, ang mga kailangan sa hayop, dapat daw lalaki, 1 taong gulang, walang kapintasan. Tapos, hanggang 14 na araw ng buwan, aalagaan ang napiling hayop hanggang 14 days.
Tapos sa gabi din na yon, ika-14th day, dadaan si Yahweh sa Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop. Tapos ang mga bahay na may dugo sa pintuan ay lalampasan at hindi tatamaan. Tapos may paalala pa, ipagdiriwang daw dapat ito ng lahat ng salinlahi bilang pista ni Yahweh para maalala ang ginawa niya. Okay, so proceed na tayo sa ating pagbabasa. Ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at ika-7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anumang liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng pista ng tinapay na walang pampaalsa ay gaganapin ninyo taon-taon sapagkat sa araw na ito, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalsa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, maging siya'y dayuhan o purong Israelita. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa tuwing ganitong panahon. Ang kakainin ninyo'y tinapay na walang pampaalsa. Ang unang Paskwa. Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay wag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Okay, pause muna tayo ulit. So ito naman yung mga tagubilin ni God o instructions naman niya para naman sa pista ng tinapay na walang pampaalsa. Bread na walang yeast, yun ang ibig sabihin nun. So 7 araw daw silang kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat may kahit anong tinapay na may pampaalsa sa bahay. Tapos sa unang araw, kailangan daw alisin agad ang lahat ng pampaalsa sa tahanan. So ibig sabihin, yun palang araw na binigyan sila ni Moses ng instructions, kailangan tanggalin na nila agad lahat ng pampaalsa para walang maisalo o mailagay man lang kahit konting pampaalsa dun sa tinapay. Next is, sinabi din ni God ang parusa, sino mang kakain ng tinapay na may pampaalsa sa 7 araw na ito, itatakwil sa sambayanan, kahit daw Israelita siya o dayuhan. Tapos unang at ika-7 araw, magtitipon-tipon para magsamba, walang gagawin na trabaho maliban sa paghahanda ng pagkain. Ano pa, pagdiriwang taon-taon, dapat ipagdiwang ito taon-taon bilang pag-alaala sa paglabas ng Israel mula sa Ehipto. Tapos panahon ng pagkain, magsisimula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang gabi ng ika-21 araw ng unang buwan ng taon. So 7 days nilang gagawin ito. Tapos bawal kainin saan man naroroon ang mga Israelita, bawal kumain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista. So kahit mga pitbahay sila o kung saan sila pupunta, hindi sila pwedeng kumain ng tinapay na may pampaalsa.
Okay, so proceed na po tayo. Ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono, hanggang sa anak ng binanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Ehipto, lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo. Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako." Inapura sila ng mga Ehipsyo at sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito." Kaya binalot nila ng damit ang minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa, ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila ito at umalis. Nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit, tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita, sapagkat niloob na ni Yahweh na sila'y igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Mula sa Ramses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang gabing iyon, sila iniligtas ni Yahweh at inilabas sa Ehipto. Kaya ang gabing iyon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ni Yahweh. Ang pag-aalaalang iyon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Okay, so dito sa nabasa natin, ito na yung huling salot, namatay ang lahat ng panganay. So ito na yung matinding hatol, namatay ang lahat ng panganay sa Ehipto. So hating gabi yon, pinatay ni Yahweh lahat ng panganay mula sa anak ng Faraon hanggang sa panganay ng mga hayop. Nagkaroon ng matinding iyakan sa buong Ehipto. So next is sa wakas naman, pinayagan na ni Faraon ang mga Israelita na umalis. So dahil sa matinding pagdadalamhati, pinayagan ni Faraon sina Moises na lumisan at sumamba kay Yahweh. Nakiusap pa ang Faraon na ipanalangin siya. Last observation natin dito, ang pag-alis ng Israel ay may pabor at tagumpay. Nagmadali silang umalis, dala ang mga handang pagkain, at binigyan pa sila ng mga Ehipsyo ng alahas at mga damit. Isang malinaw na pagpapakita ng pabor ng Diyos. Nanirahan ng Israel sa Ehipto ng 430 taon. Tagal, no? 430 years silang naging slaves ng Egypt. And itinalaga ang gabing iyon bilang alaala ng pagliligtas na dapat ipagdiwang habang buhay. Okay, so proceed na tayo sa ating pagbabasa. Ang mga tuntunin tungkol sa Pasko. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Pasko. Bawal kumain nito ang mga dayuhan. Ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tuli na. Hindi rin maaaring kumain nito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga upahang manggagawa. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto. Ang pista ng Pasko ay pagdiriwang ng buong Israel. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy ituturing silang katutubong Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli. Lahat ay saklaw ng mga tungtuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ni Yahweh kina Moises at Aaron.
Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa Ehipto ang mga Israelita na nakahanay ayon sa kanilang lipi. So dito na tayo sa ating application or pagsasabuhay. Okay, number 1, kapag sinabi ng Diyos, tiyak na kanyang gagawin. So, ang mga pangako at babala ng Diyos, hindi lamang salita ang mga ito. Siya ay may kapangyarihang tuparin ang lahat ng ito. Walang makakapigil sa kanyang kalooban kahit gaano man katigas ang puso ng tao. So, sa Numbers or bilang 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tulad ng tao na nagsisinungaling o nagbabago ng isip. Kung siya'y nangako, tutuparin niya ito. Next is, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. So dito makikita talaga natin that God is a God of order. So bawat salot, babala at kautusan ay hindi basta-basta, kundi ayon sa takdang panahon at layunin. So may purpose kung bakit merong salot, nagbigay din siya ng mga warning, at bukod doon meron din siyang mga instructions, mga inutos. Hindi siya gumagawa ng kaguluhan, kundi nagpapakita ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali ng kanyang mga anak at ng mga kaaway. So pinakikita ni God talaga dito yung pagkakaiba ng mga Israelita sa mga Ehipto, yung mga Israelita, chosen people niya, yung kanyang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob ay patuloy pa rin niyang ginagawa. So, He is a covenant-keeping God. Sabi dito sa 1 Corinthians, 1 Corinto 14 verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kaayusan. Makikita natin na hindi lahat ng offering is acceptable talaga kay Lord. So, sa Genesis chapter 4, 4-5, tinanggap ni Yahweh si Abel at ang kanyang handog, ngunit hindi niya tinanggap si Cain at ang handog nito. So, wag natin babaliwalain ang mga offering natin kay God. Let's always give God our best of our time, best of our effort, best of what we have. Yeah, i-practice natin yon. Mahirap pero by God's grace, kakayanin natin yan. So dito tayo, ito yung Bible verse natin for the day. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa pinakamainam na ani ng iyong mga pananim. Sa gayoy mapupuno ng ani ang iyong mga banga at aapaw sa bagong alak ang iyong mga sisidlan. Okay, so we're done na po with our Bible reading for the day. Tayo po ay manalangin na. Okay, so pray na po tayo. Hallelujah God, thank you Jesus. Hallelujah Lord. Heavenly Father, maraming salamat po muli for all the learnings today, God. Lord, salamat, Lord, kung paano niyo po ipinapakita sa amin, Lord, that you are a God of order, Lord. Binibigay niyo po ng instructions, O God, ang inyong mga anak, Lord, even bago niyo po gawin, Lord. Gaya po ng pagbigay ninyo, Panginoon, ng Biblia. Ito po ay libro, guide, Panginoon, instruction ninyo, Lord, para po sa amin, sa inyong pong mga anak, sa lahat po ng kikilala sa inyo, para po sa lahat ng tao, O Diyos. Lord, dalangin ko po, O Lord, na bigyan mo kami ng pusong masunurin, O God, sa inyo pong mga instructions, O Lord. Bigyan niyo po kami, O God, ng lakas, Lord, na magawa namin ito para po sa inyo. Salamat muli, O God, sa araw na to. Salamat sa platform na to, Lord. Salamat, God, na kami po ay patuloy na pwedeng magbasa ng inyong salita araw-araw kung kailan po namin gusto, O Diyos. Salamat, Lord, for the freedom, O God. Thank you. We love you, God. We entrust to you our day, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Okay, so okay na po. Bukas po ulit. Don't forget to like, subscribe, share nyo po to sa mga kaibigan nyo, pamilya nyo. And see you again tomorrow. God bless you all. Bye-bye. Take care.